Sa simula ng episode, ay makikita natin si Yuji, na may isang napakalaking curse spirit sa kanyang harapan. Tumakbo palayo si Yuji mula sa curse. Tumatalon siya mula sa isang gusali patungo sa isa pang gusali, ngunit bigla siyang nahawakan ng curse spirit sa kamay nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ay may biglang umatake at pumatay sa curse spirit, dahilan upang bumagsak ito mismo sa ibabaw ni Yuji. Ang pumatay sa curse spirit na ito ay si Yuta, na sa katotohanan ay pumunta roon upang patayin si Yuji. Pagkatapos nito, ay bumalik ang kwento sa nakaraan. Makikita natin ang bunsong anak ng Zenon clan, si Naoya Zenon, na nagsasalita tungkol sa kung patay na ba o hindi si Maki. Para sa kanya, ay nararapat lamang mamatay ang isang babaeng hindi nakikinig sa mga lalaki ng pamilya. Mas mabuti pa raw si Mai-chan dahil alam man lang nito na isa siyang babae. Dito, ay nakasalubong ni Naoya sina Jinichi at Ogi Zenon, na pinagsasabihan siya dahil ang kanyang ama ay nasa huling sandali na ng kanyang buhay, ngunit ngayon lang siya dumating. Ngunit sinabi ni Naoya na wala siyang pakialam, alam na din naman daw kasi ng lahat na siya ang susunod na tagapagmana ng Zenon clan. Wala raw silbi ang lahat ng kanyang mga kuya. Sinabi pa niya kay Uncle Ogi na wala naman itong anak na lalaki, dalawa lang na anak na babae. At kay Jinichi naman, ay ininsulto niya pa ang itsura nito, sinabing kabaligtaran ito ng kapatid niyang si Toji. Dahil sa mga salitang iyon ni Naoya, ay nagalit silang lahat. Sa katunayan, silang tatlo ay mga special grade sorcerers. Bigla silang nakatanggap ng balita na ang pinuno ng Zenon clan, si Naobito Zenon, ay pumanaw na, at babasahin na ang kanyang huling habilin. Ang huling kagustuhan niya ay gawing susunod na pinuno ng Zenon clan si Naoya. Lahat ng lupa, ari-arian, at cursed tools na nakaimbak sa vault ng Jujutsu High ay mapupunta kay Naoya. Ngunit kung sakaling mamatay si Satoru Gojo o magkasakit ng malubha, ay matutupad ang hiling ni Toji, na si Megumi ang magiging pinuno ng Zenon clan at sa kanya rin mapupunta ang lahat ng ari-arian. Hindi ito nagustuhan ni Naoya. Nalaman niya na si Megumi ay nasa Tokyo at naghahanap kay Yuji, kaya gumawa si Naoya ng plano. Papatayin niya sina Yuji at Megumi. Sa loob ng Tokyo, ay milyon-milyong curse spirit ang gumagala, kaya walang magtatanong kung paano namatay si Megumi. Kapag namatay si Megumi, ay wala nang haadlang sa kanya upang angkinan ang lahat ng ari-arian, at siya lamang ang magiging pinuno ng Zenon clan. Sa kabilang banda, ay makikita natin si Yuji na mag-isang nakaupo. Lumapit si Choso at tinanong kung kumusta na ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Yuji na maayos na siya ngayon, marahil dahil kay Sukuna. At ramdam din niyang lumalakas ang kapangyarihan ni Sukuna sa loob niya. Sinabihan siya ni Choso na bumalik na sa Jujutsu High. Ngunit tumanggi si Yuji. Hindi raw siya makakabalik dahil may binabalak si Sukuna laban kay Megumi. At hindi niya alam kung ilang inosente na ang napatay ng sarili niyang mga kamay. Hindi na raw siya pwedeng lumapit kan-inuman. Pati raw ang mga kapatid ni Choso ay napatay niya. Ngunit sinabi ni Choso na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Pinatawad na raw siya ng kanyang mga kapatid dahil sila ay magkakapatid at iyon ang pinakamahalagang bagay. Sinabi ni Yuji na sa ngayon, ay kailangan muna nilang lipulin ang mga curse spirit dito. Pagkatapos nito, ay tumakbo si Yuji sa buong lungsod, at maraming curse spirit ang humabol sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay napapatay niya sa isang suntok lamang. Dinala niya ang mga curse sa isang underground bridge, kung saan naghihintay si Choso sa kabilang panig. Gamit ang kanyang piercing blood technique, ay pinatay niya ang lahat ng curse sa isang iglap. Isang curse ang lumapit mula sa likod ni Choso, ngunit agad itong sinuntok at pinatay ni Yuji. Sa isip ni Choso, ay iniisip niya na kahit noong una pa silang naglaban, ay napakalakas na ni Yuji. Ngunit ngayon, ay natutunan na nitong kontrolin ang kanyang cursed energy. Hindi pa man siya ganap na gumagaling, ay isa na siyang demon god. Ganito nga ang inaasahan niya mula sa kanyang nakababatang kapatid. May balak sana siyang sabihin kay Yuji ang tungkol sa kanyang ama, ngunit biglang dumating si Naoya at nagtanong kung nasaan si Megumi. Hindi pa raw ba ito dumarating, at bakit hindi pa raw sila tumatakas? Tinanong ni Yuji kung bakit sila tatakas. Sinabi ni Naoya na hinatulan na si Yuji ng kamatayan, dahil wala na si Gojo para protektahan siya. Dahil sa takot kay Gojo,
ay hindi raw masyadong nakikialam ang mga higher-ups noon. Dagdag pa ni Naoya, orihinal daw ay si Megumi ang pakay niyang patayin, pero papatayin na rin niya si Yuji. Bigla niyang sinuntok si Yuji mula sa likuran. Nang umatake si Choso, ay mabilis ding nakapunta si Naoya sa likuran nito at sunod-sunod itong sinuntok. Napakabilis ni Naoya kumpara sa kanilang dalawa. Sinabi ni Choso na siguradong may teknik ito. Sa isip ni Naoya, ay iniisip niya na si Yuji ay vessel ni Sukuna, ngunit sino raw ang isa pang lalaking ito. Bigla nilang naramdaman ang napakalakas na cursed energy. Inisip ni Yuji kung si Gojo Sensei ba iyon, ngunit nang tumingin sila, ay si Yuta pala iyon. Tumalon si Yuta mula sa gusali pababa, at nagkaroon ng malaking hukay sa lupa. Sinabi ni Naoya na siya nga si Yuta, ang binigyan ng utos na patayin si Yuji. Nang marinig ang pangalan, ay naalala ni Yuji na second-year student pala ito at isang special grade, katulad ni Gojo Sensei. Sinabi ni Naoya kay Yuta na siya rin ay naparoon upang patayin si Yuji, ngunit hindi na siya makikialam sa trabaho nito. Sinabihan ni Choso si Yuji na tumakas na agad at siya na ang bahala kay Naoya. Ngunit sinabi rin niya na si Yuta ay parang si Gojo, kapag nilabanan niya ito, ay siguradong mamamatay siya. Tumakbo si Yuji palayo, ngunit nasa likuran na niya agad si Yuta. Samantala, ay inatake ni Choso si Naoya gamit ang blood technique, ngunit naiwasan ito ni Naoya. Sinabi ni Naoya na blood manipulation ang kanyang technique, at bukod sa piercing blood, ay wala raw siyang dapat katakutan. At dahil may oras ng pag-charge ang piercing blood, ay madali niya raw itong mapapatay. Sinabi ni Choso na pag-isipan niya ang kanyang sinasabi, akala ba niya ay makakaalis siyang buhay matapos atakihin ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, ay nahawakan na ni Yuta si Yuji. Ito ang eksenang nakita natin sa simula ng episode, hindi siya tumatakbo mula sa curse, kundi mula kay Yuta. Nagsimula ang laban nina Yuji at Yuta, at unti-unting nalalamangan si Yuji. Kahit mukhang mahina si Yuta, ay napakalaki ng kanyang cursed energy. Siya ang kabaligtaran ni Yuji, malakas si Yuji sa pisikal, ngunit kulang sa cursed energy. Sinabi ni Yuta na mas marami pa raw siyang cursed energy kaysa kay Gojo Sensei, ngunit may 6 eye si Gojo kaya halos hindi nauubos ang kanyang enerhiya kapag gumagamit ng teknik. Kaya si Gojo ang numero 1. Kay Yuta, ay maaaring maubos ang cursed energy, ngunit kay Gojo ay hindi kailanman. Muling umatake si Yuta, dahil sa sobrang dami ng kanyang cursed energy, ay hindi na maintindihan ni Yuji kung kailan at paano siya aatake. Ang bawat atake nito ay maaaring ikamiti niya, at wala ring epekto ang kanyang mga atake kay Yuta. Ngunit hindi rin handang sumuko agad si Yuji, kumuha siya ng kutsilyo. Sinabi sa kanya noon ni Gojo na may mga sorcerer na gumagamit ng armas, ngunit kailangan din ng tamang kontrol ng enerhiya. Itinutok ni Yuji ang kutsilyo at hinarang ang katana ni Yuta. Ngunit sinabi ni Yuta na masyado siyang nakatuon sa katana, at tinuhad siya ng malakas. Sinipa ni Yuji ang katana at nabasag ito, na ikinagulat ni Yuta. Sa huli, ay estudyante pa rin si Yuji ni Gojo Sensei. Inisip ni Yuji na mas makakalaban siya ng maayos kung wala ng armas, at sumugod siya kay Yuta. Ngunit biglang dumating ang isang napakalaking curse mula sa likuran at hinawakan siya, ito ay si Rika. Hindi maunawaan ni Yuji kung saan ito nanggaling. Hinawakan siya ni Rika ng mahigpit, na hindi siya makagalaw. Lumapit si Yuta dala ang kanyang basag na espada at itinarak ito sa dibdib ni Yuji habang sinasabing, patawarin mo ako, Yuji Itadori. At doon namatay si Yuji. Samantala, sa kabilang banda, si Naoya ay patuloy na binubugbog si Choso gamit ang kanyang super speed. Hindi talaga maintindihan ni Choso kung ano ang teknik nito, ngunit kahit gaano karaming suntok ang matanggap niya, ay muli pa rin siyang tumatayo. Sinabi ni Naoya, gaano ba katigas ang katawan mo, ano ka ba talaga? Sumagot si Choso, ako ang nakatatandang kapatid ng siyam na kapatid. Ginamit ni Choso ang teknik na tinatawag na flowing red scale, na nagpapalakas sa kanyang mga mata upang makita niya ang super speed ni Naoya. Muling umatake si Naoya, at sa pagkakataong ito, ay nagawa na siyang mahawakan ni Choso. Ngunit biglang sinaksak ni Naoya ang tiyan ni Choso gamit ang kutsilyo, dahilan upang magsimulang umagos ang dugo nito.
Sinabi ni Naoya, sobrang tigas ng katawan mo kaya napilitan akong gumamit ng armas. Marunong ka namang gumamit ng blood manipulation, hindi ba? Kaya mong pigilan ang pag-agos ng dugo mo. Pero tingnan natin kung hanggang kailan ka makakalaban sa ganitong kalagayan. At huwag mong ipagsasabi kahit kanino na gumamit ako ng kutsilyo, ayoko rin sa mga sorcerer na nagdadala ng armas. Ganyan din ang ginagawa ng mga kuya ko, mga walang hiya. At isipin mo, may lakas pa silang Latin si Toji. Tinanong ni Choso, kinamumuhian mo ba ang sarili mong mga kapatid? Sumagot si Naoya, oo syempre. Ang isang nakatatandang kapatid na mas mahina pa kaysa sa nakababatang kapatid ay dapat na lang malunod at mamatay. Sinabi ni Choso, posibleng dahil sa mga nakatatanda mong kapatid kaya ka naging ganito kalakas ngayon. Ang isang kuya ay nagsisilbing huwaran ng kanyang mga nakababatang kapatid. Kapag ang kuya ay napunta sa maling landas, ay pinipigilan niya ang mga kapatid niya na sumunod. Kapag tama ang landas niya, ay sinusundan siya ng mga ito. Posibleng malakas ka ngayon dahil mahina ang mga kuya mo. Tinatanong mo kung bakit ako matigas ang ulo, ito ay dahil wala akong naging huwaran. Napatingin si Naoya sa ibaba at napansin niyang kumalat na ang dugo ni Choso sa buong paligid. Ipinagpatuloy ni Choso, kahit gaano pa karami ang pagkakamali ko, ay kailangan kong manatiling nauuna sa aking mga kapatid. Kaya ako ganito kalakas, biglang bumuhos ng dugo sa paligid. Hindi maunawaan ni Naoya kung paanong buhay pa rin si Choso kahit ganoon na karami ang dugong nawala sa kanya. Hindi niya alam na si Choso ay isang death painting womb, isang hybrid ng curse at tao, na kayang gawing dugo ang cursed energy. Hanggat may cursed energy sila, ay hindi sila mamamatay sa pagdurugo. Sinubukan ni Naoya na tumakas mula sa dugo ni Choso, ngunit biglang damaykit ang kanyang mga paa sa lupa. Ang dugong nasa sahig ay kumilos na parang pandikit at idinikit siya roon. At pagkatapos nito, ay sunod-sunod siyang inatake ni Choso gamit ang piercing blood. Mayroon din si Naoya ng 24 Frips technique na minana niya sa kanyang ama, kung saan kaya niyang gumawa ng 24 na galaw sa loob lamang ng 1 segundo. Ngunit hindi niya alam na may supernova technique si Choso, isang teknik na binuo niya sa loob ng 150 taon, kung saan kaya niyang umatake sa target mula sa lahat ng direksyon. Nadamay si Naoya sa atakeng ito. Malapit na sanang patayin ni Choso si Naoya, ngunit biglang dumating si Yuta mula sa likuran at sinuntok siya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Kasama ni Yuta ang katawan ni Yuji. Nagsimulang masuka si Naoya dahil si Choso ay hindi tao, ang dugo nito ay kumilos bilang lason sa kanyang katawan. Sinabi ni Yuta, kaya kitang pagalingin. Sa pamamagitan ng reverse curse technique, ay kaya kong pagalingin kahit ang ibang tao. Pero kapalit nito, ay kailangan mong personal na sabihin sa higher-ups na napatay ko na si Yuji. Pagkatapos nito, ay nakakita tayo ng isang pangitain ni Yuji noong siya ay bata pa. Nakita niya ang kanyang ama na si Jin. Dumating ang kanyang lolo, at sinabi nito kay Jin, mabuhay ka man ayon sa gusto mo, ay lumayo ka sa babaeng iyon, dahil kung hindi ay mamamatay ka. Sumagot si Jin, huwag mong sabihin ang mga ganyang bagay sa harap ng bata, marami ang natatandaan ng mga bata. Sinabi ni Lolo, alam kong gusto mo ng anak, pero ang pagkamatay ni Kaori. Biglang dumating ang isang babae at nagtanong, may problema po ba, Bienan? Ito pala ang ina ni Yuji, si Kaori, at makikita sa kanyang noo ang parehong marka tulad ng nasa noo ng Peking Ghetto. Dito nagwakas ang panaginip, nagmulat ng mata si Yuji, at nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Yuta. Sinabi ni Yuta, buti na lang at buhay ka. Ikinwento niya na ilang buwan na ang nakalipas, ay dumalaw sa kanya si Gojo Sensei at sinabihan siyang bantayan si Yuji. Kaya ang laban nila ay isang palabas lamang. Sinabi ni Gojo, kapag may nangyari sa akin, Yuta alagaan mo ang mga first at second years. Ngunit si Hakari, kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Sumagot si Yuta, kayo po si Gojo Sensei, kaya ano naman po ang maaaring mangyari sa inyo? Ngunit sinabi ni Gojo, lalo mong alagaan si Yuji. Katulad mo siya, isang beses na rin siyang nasentensyahan ng kamatayan. Dahil dito, ay nagkunwari si Yuta na pinatay si Yuji. Kung tumanggi siya, ay may ibang ipapadala ang higher-ups. Hindi rin sila mga tanga. Para talagang mapaniwala sila,
ay kumuha siya ng binding vow. Kaya kinailangan niyang patayin si Yuji ng totoo, kahit sandali lang. Tinanong ni Yuji kung ganoon ay bakit buhay pa rin ako. Sumagot si Yuta, dahil ito sa reverse curse technique. Nang tumigil ang tibok ng puso mo, ay agad kitang pinagaling. Sa ganitong paraan, ay natupad ang sumpa sa higher-ups at hindi rin namatay si Yuji. Para kay Yuji, ay hindi na bago ang mamatay at muling mabuhay. At kakaunti lamang ang nakakaalam na kaya ring magpagaling ni Yuta ng iba. Sa ngayon, ay patay na si Yuji para sa mundo. Tinanong ni Yuji, bakit mo ginawa ang lahat ng ito para sa akin? Sumagot si Yuta, ang mga taong pinahahalagahan ko ay pinahahalagahan ka rin. Mayroon din akong mapanganib na kapangyarihan noon. Pero ang kapangyarihan mo ay hindi mo sariling kagustuhan, at wala kang kasalanan dito. Dumating si Megumi at sinabi kay Yuji, bumalik na tayo sa Jujutsu High, maaari ka naming ipuslit papasok. Ngunit sinabi ni Yuji na hindi siya pwedeng bumalik dahil maraming namatay sa Shibuya incident dahil sa kanya. Sinabi ni Megumi, hindi mo kasalanan iyon, kaya hindi ka pwedeng sumuko. Hindi tayo mga bayani, mga Jujutsu sorcerer tayo. Walang makakaintindi sa atin, pero kailangan nating ipagpatuloy ang pagtulong sa mga tao, para patunayan na may saysay ang ating pag-iral. Sa isip ni Yuji, ay hindi siya pwedeng manatili sa tabi ni Megumi, dahil malalagay rin ito sa panganib. Sinabi ni Megumi, kailangan ko ang tulong mo. Sinimulan ni Kenjaku, ang Tekken Geto, ang Calling Game, kung saan maaaring patayin ng mga Jujutsu sorcerer ang isa't isa. At pinilit niyang isama ang kapatid kong si Sumiki sa larong ito, kaya kailangan ko ang tulong mo. Ipinaliwanag pagkatapos ang ilan sa mga patakaran ng Calling Game. Una ay kailangang pumasok ang lahat ng manlalaro sa loob ng 19 na araw. Pangalawa ay kapag nilabag ang patakaran, ay aalisin ang curse technique ng manlalaro, na magreresulta sa kamatayan. Para makasali, ay kailangang pumasok sa mga colony. Kapag may pinatay, ay may makukuhang puntos. At may iba pang mga patakaran na tatalakayin pa sa hinaharap. Sinabi ni Yuji kay Yuta na may binabalak si Sukuna laban kay Megumi. Sa Shibuya, ay pinakain sa kanya ang maraming daliri ni Sukuna, dahilan upang makontrol nito ang kanyang katawan. Ngayon ay mayroon na siyang 15 daliri ni Sukuna sa loob niya. Sigurado siyang hindi kayang kontrolin ni Sukuna ang kanyang katawan. Ngunit kung sakaling mangyari iyon, ay hiniling niya kay Yuta na agad siyang patayin. Pumayag naman si Yuta. Tinanong ni Yuji si Megumi kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Megumi na kailangan muna nilang bumalik sa Jujutsu High at kausapin si Master Tengen kung paano nila iligtas si Gojo, at kung ano ang binabalak ni Kenjaku sa Calling Game. Si Tengen lang ang makakasagot nito. Tinanong ni Yuji kung alam ba ito ni Miss Yuki, at sinabi ni Megumi na sa kanya mismo nanggaling ang ideya, at nagtatago na ito sa Jujutsu High. Tinanong ni Yuji kung paano nila lalagpasan ang barrier ni Tengen, na may libo-libong umiikot na pinto, at isa lang ang patungo sa Tomb of the Star Corridor. Kung maling pinto ang piliin nila, ay hindi nila makikita si Tengen. Tinanong ni Yuji si Megumi tungkol kay Nobara. Hindi sumagot si Megumi at ibinaba lamang ang kanyang ulo, na ibig sabihin ay wala na si Nobara. Labis itong ikinasakit ni Yuji. Dumating si Choso at sinabi na alam niya ang daan papasok sa barrier. Isang beses nang nagnakaw si Mao ito ng death paintings at daliri ni Sukuna roon, kaya gagawin din nila iyon. Pumunta sila sa Jujutsu High at nakilala si Maki, na iba na ang itsura dahil nasunog siya ni Jago sa Shibuya. Dahil sa heavenly restriction, ay gumaling ang kanyang katawan, ngunit may mga peklat na naiwan. Naroon din si Yuki. Ipinaliwanag ni Choso na sa daan patungo sa Star Corridor ay may isang vault kung saan itinatago ang cursed tools at iba pang bagay. Doon naroon ang death paintings ng 6 niyang kapatid, at kaya niyang maramdaman ang lokasyon ng mga iyon. Tinanong ni Maki kung sino siya, at sinabi ni Yuji na sa ngayon, ay isipin mo na lang na kapatid ko siya. Masayang masaya si Choso sa narinig. Ipinakita ni Choso ang tamang pinto, at nakarating sila sa Star Corridor. Nakita rin niya ang daan patungo sa vault at sinabing ililigtas niya ang kanyang mga kapatid. Nakakita sila ng mga bakas ng dugo, ang lugar kung saan binaril ni Toji si Riko. Ipinaliwanag ni Yuki na 12 taon na ang nakalipas,
Doon nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Pumasok sila sa main hall, ngunit puro liwanag lamang ang naroon. Sinabi ni Yuki na lalabas lamang si Tengen kapag gusto niya. Akala nila ay gusto nitong makipagkita sa kanila dahil nasil si Gojo. Paalis na sana sila nang biglang magsalita si Tengen. Kumusta kayo? Tinawag niya sila na anak ng Zenin clan, si Maki. Dugong Nichizen, si Yuta. Ang Death Painting, si Choso. At ang vessel ni Sukuna, si Yuji. At dito nagtatapos ang episode.